Mga padre, ang issue ng motor ni boss, umuusok, nagpalit na rin kami ng barbula, piston ring, guide, timing chain, tapos yung kanyang camshaft bearing, pinalitan na rin namin. Yung kanyang carburetor, yung float valve, nagpalit kami. Tapos yung floater niya, mali yung adjustment, nakatingala. So inayos na rin natin yan. Dayo from Sumalo, Hermosa, Bataan. Paki-start mo, boss. Salamat. Saka na natin, daming views yan. Yes. Ayun one click mga idol refresh engine. Anong masasabi mo, boss? Balik ka rin doon. Kumusta kayo mga padreng at welcome back na naman sa ating channel, Kawasaki Barako. Ang issue ng motor ni boss, nag-uusok at medyo may kalansing na. Step by step ituturo ko sa inyo kung paano ikasa yung mga pyesa na yan. So abang-abang lang, babaklasin natin yung kanyang bangko, yung kanyang tangke. Ayan, shout out kay Boss Alpi ng Sumalo, Hermosa, Bataan. Ayan. So tanggalin na muna natin yung bangko at yung kanyang tangke. So ito, kakarbonin natin yan. Tapos automatic, matalim na yung kanyang mga barbula. So palit na yan. Tapos tingnan nyo yung kanyang piston, puno ng carbon. So langis yan. Tapos ito, lilinisin natin yan, yung mga groove na yan. So yan, palit valve seal, piston ring. So mamaya ituturo ko sa inyo kung paano natin isasalpak ng isa-isa yan. So yung mga padreng, nagpalit tayo ng bearing 6202-6005 dito sa kanyang camshaft. Medyo napakaluwag na. So pina-machine shop namin. Tapos nangalinisan na rin namin yung mga materyales. So tuturo ko sa inyo paano natin isasalpak yan. Ginagawa mo, boss? Ito Rama? Oo. Ginawa mo brand new Mga brand new. Ayan ginawa mo brand new ni boss Ayan Ayan, nakasintanan natin yung kanyang barbula. So, sasalpak natin yan. At isalpak na muna natin yung kanyang timing chain mga padreng. Pagkasalpak ng ganyan, ikabit natin yung kanyang guide dun sa ilalim. Ito, may screw yan. Siguraduhin lang nating maigpit. Mga padreng, kung nais yung magpagawa, taga-Bataan lamang po kayo. Pwede po kayo sumadya dito sa Pulo, Hermosa, Bataan. At tabing tulay lang po tayo mismo. At isunod naman natin mga padreng yung kanyang guide ng kadena dito sa gawing kanan. Tapos isunod na rin natin yung kanyang piston. Lagyan na muna natin basahan yung kanyang mismong crankcase para in case na may mahulog man, masasapo ng basahan. Lagyan lang natin ng langis yung mismong piston pin. So nakakabit na rin yung mga piston ring sa kanyang piston. Langisan lang natin para pag sinalpak natin sa block, meron na siyang pondong langis. So ipasok natin yung pin. So yung exhaust, yung EX na nakalagay, siya yung kanyang exhaust. So sa may tambutso po yon. So ikabit natin to. Isentro lang natin dito sa kanyang connecting rod. Tanggalin na muna natin yung kanyang guide. Tapos ipasok lang natin yung pin. Pagkapasok ng pin, syempre ilagay natin yung kanyang circlip para hindi matanggal yung ating piston pin, hindi kumayod dun sa kanyang block. So ikabit natin to, yung kanyang circlip. Okay. At isunod naman natin yung kanyang timing chain mga padreng. So tinalian ko lang ng tali. Ang purpose ko kasi rito, bakit ko tinaling ganyan, dahil nga maninigurado tayo, lalagyan natin ng ribbon yung kanyang mismong pagkakabitan ng block ng gasket. So lalagyan kasi natin ng ribbon. Pag hindi nakatali yung kanyang timing chain, pwedeng masira yung gasket o dumikit dun sa kanyang ribbon. So tanggalin ko lang yung tali, ipasok ko muna yung kanyang base gasket. So linagyan ko na yan ng ribbon para dumikit na dun sa mismong crankcase. So ganyan lang ginagawa ko. Pagkalapag niyan, itali uli natin yung kanyang timing chain, kasi pag di natin tinali, lalagyan din na kasi natin ng ribbon yung ibabaw ng gasket na yan para sigurado at hindi ulit-ulit. Ito kasing gasket na to, local lang mga padreng, kaya
naninigurado tayo napakanipis nung kanyang gasket. Pero pag original, medyo makapal. So hindi na kailangan pang lagyan ng triban. So syempre dahil nga alam natin local, para hindi ulit-ulit, napakahirap kasi kung ulit-ulit yung trabaho. So langisa na natin to yung kanyang block. So nakakabit na yung base gasket, may mga dowel na rin yan mga padreng. So tanggalin lang natin yung pagkatali ng timing chain, isuot lang natin dito sa kanyang block. Okay, yan, medyo mabigat, ilusot lang natin yung timing chain dito. O, tapos ipasok na natin doon sa kanyang cylinder block. So lagi nyo tandaan na yung guide wag muna natin tutornilyuhan. So yan, medyo mabigat. Hawakan lang natin maigi. So ayan, pinawak natin kay Boss Idol. So nalimutan ko yung guide. So ikabit natin yung guide. So yan na nga mga padreng, ipasok lang natin yung cylinder blocks doon sa kanyang piston. So dapat isabay din natin yung kanyang guide. So ang purpose ng guide, bakit di natin tinuturnilyan? Mamaya kasi pag kinabit natin yung cylinder head, mas madali siyang ipasok mga padreng kung yung guide na yan nakababa. So yan na, ipasok na natin yung block dun sa kanyang piston. So linangisan ko lang. So nalagyan na rin ng triban yung mga base gasket. So itap dead center lang natin dito sa kanyang sigunyal. So itapat lang natin yung mismong kud niya dito sa sentro. So yan yung piston, nakaibabaw, yan ang kanyang top dead center. Linisan lang natin yung kunya, nakasentro dito sa gitna. So okay, so ikabit na natin yung kanyang timing guide. At pagkasunod ng kanyang timing guide dito sa kaliwa, syempre isusunod naman natin yung kanyang cylinder head gasket. So okay, wag pa rin natin tutornilyuhan yung timing guide sa kanan para pag sinalpak natin yung cylinder head, di tayo mahirapan. So ang ginawa ko, linagyan ko na rin ng triban yung ating cylinder head gasket. So ito, ipasok na natin yung kanyang cylinder head. So ayan, ipasok na muna natin yung timing chain. So pansinin nyo, dahil nakababa yung timing guide dito sa kanan, mas madali siyang ipasok. So itulak lang natin ng ganyan. So ayan, at siguradong lalapat na yan. So shout out nga pala kay Boss Alpi Wanta. So ito na yung motor mo. So tinurnilyuhan ko na yung guide dito sa kanan. So dahil nga naipasok na natin ng maayos. So ayan. At isinunod ko na yung 8mm dito sa side bolt. Pero hindi natin hihigpitan yan. Ang purpose natin dyan kung nakasentro yung ating gasket. So 4 na stud bolt. Yung 2 mahaba dun sa likod. Yung 2 naman maikli ay dito naman sa harap. So ayan, i-shoot lang natin. Tsaka natin higpitan ng tama. So cross pattern ang sikreto natin dyan para hindi magtagas. So ayan, higpitan lang natin ng maayos yan. Tapos ang isusunod natin dyan syempre yung kanyang camshaft sprocket. So inigpitan ko na rin yung kanyang side bolt. Sunod naman natin mga padreng yung gear dito sa kanyang magneto. So linagyan ko lang ng grasa, tapos sunod natin yung kunya. So wag niyong kalimutan, may washer yan. So yung washer, tapos sunod na natin yung kanyang magneto, isentro lang natin sa kanyang kunya, tapos ikabit na natin yung mismong tornilyo. So ang top dead center niyan, yung letter T, tapat lang dun sa gitna. Yung kaninang tinuro ko sa inyo. So ikabit na natin yung magneto para maikabit na natin yung kanyang camshaft sprocket. So kinabit ko na rin yung kanyang 19mm dito sa tornilyo sa kanyang magneto. So ikabit na natin yung kanyang camshaft. At dito sa kanyang camshaft sprocket, may letter T dyan. Itapat lang natin sa sentro dito sa kanyang cylinder head. May makikita kayo marking sa part na to. At pag nasentro nyo dyan mga padreng, itulak lang natin yung dito sa tensioner, tulak natin ganyan para ma-check natin kung sentro nga ba talaga. So kulang pa ako ng isa. So ayan, tinapat ko lang. So tinulak ko na rin yung kanyang tensioner at nakita ko okay na, kaya linagay ko na yung kanyang bolt dito sa kanyang camshaft sprocket. So naka-timing na tayo mismo. So napakadali lang naman mag-timing ng barako. So ikabit na natin yung kanyang tensioner dito. So wag nyo kalimutan yung o-ring. So ilak na natin yan.
Tapos pagkayari niyan, pwede na nating takpan, higpitan yung 19mm dito sa kanyang magneto. So pinakahigpit ko muna yung tornilyo dito sa kanyang camshaft, tapos kasabay noon yun dito sa magneto 19mm. So yan, nahigpit na natin, kabit na natin yung starter gear. Tapos lagyan natin ng grasa yung kanyang, eto yung paglalapatan ng magneto gasket. Tapos ilagay na rin natin yung kanyang gasket dito. So linagyan ko muna ng grasa, ilapat natin, tapos pwede na natin ikasayan at tornilyoan. Pero syempre wag nyo pong kalimutan na mag-adjust ng barbula. At pagka-adjust ng barbula nyan, halimbawa na-adjust nyo na, dapat ulitin nyo yan dahil may posibilidad na magbago pa yan. Mga padre, ang issue ng motor ni boss, umuusok, nagpalit na rin kami ng barbula, piston ring, guide, timing chain, tapos yung kanyang camshaft bearing, pinalitan na rin namin. Yung kanyang carburetor, yung float valve, nagpalit kami. Tapos yung floater niya, mali yung adjustment, nakatingala. So inayos na rin natin yan. Dayo from Sumalo, Hermosa, Bataan. Paki-start mo, boss. Salamat. Saka na natin, daming views yan. Yes. Ayun, one click, mga idol. Refresh engine. Anong masasabi mo, boss? Balik kalindog. Iya, balik alindog. Mga padre, kung nagustuhan mo yung ganitong tutorial at bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na kagaya nito. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.